Sumalangit na. Ayun yung salamin ng kabaong. And then makikita nyo pa rin talaga yun na. Yung kahoy ng ataol. Patawarin sana yung mga gumawa nito kung ano man yung pinakapakay nila, pero grabe naman. Oh my goodness, parang pantalon to nung namatay. Sa ating most recent trip mga S-Friend, sinadya ko talaga ang lumang sementeryo ng Basco upang makakuha sana ng ilang maiikling video clips bilang file videos natin. Pero hindi po talaga namin inaasahan na may mas iba kaming matutuklasan, partikular sa bagong sementeryo na nasa tabi at halos dikit nung luma. So ito naman lang sa kanila ngayon dito. May mga bukas din. Tapos ang kapansin-pansin lang dito mga S-Friend, yung may mga maliliit din na nicho katulad nito. Kung pagbabasehan ng kasaysayan mga S-Friend, ang mga hindi kataasang bakuran ng mga sementeryo ay isa sa mga karaniwang feature ng mga sinaunang sementeryo ng bansa na maaaring matagpuan rin sa iba pang matatandang bayan sa Pilipinas. Dito mga S-Friend, ayan makikita nyo. Meron pa rin ginagawang mga development dito sa sementeryo dito sa gawin ng Batanes. Pero ayan ito yung sinasabi nila, yung banda dun, yung mga apartment type, yan yung mga idinadagdag para sa mga buto or mga nakremate. Kaya yun nga lang, nagkalat pa rin dito yung mga gamit ng mga gumagawa. Pasintabi po. At saka ang kapansin-pansin dito mga S-Friend, kumpara dun sa mga usual na mga atag dito, libingan natin doon sa, kung tawagin nga nila sa atin o tawagin nga nila dito ay mainland. Dun sa Luzon, syempre yung pinaka mainland. Ito parang may pagka-Amerikano ang datingan. Di ba? Ito yung mga typical na nakikita natin sa mga memorial de lapida. Pero ito talaga yung parang estilo na tombstone. Ito naputol na yung krus niya ata to. Tsaka may mga hindi pantay-pantay. May mga uka doon na hindi mo alam kung hinukay na ba, nilipat. Pero syempre, andito pa rin yung mga usual na mga nicho, mga nicho type. Ito, details. Tas yun, sky blue. Ito may puon ng Nazareno. Pwede natin ipagpalagay mga S-Friend na yung nakalibing dito, deboto. At since super random talaga at napakabiglaan, wala sa itinerary po yung pagpunta natin dito mga S-Friend sa isang sementeryo sa Basco, Batanes. Aminado po ang inyong lingkod na may mga maling term akong nagamit o magagamit sa episode na ito. Kaya please, kung mas maalam ka, maaari mo po akong i-correct sa pamamagitan ng pag-comment niyan sa comment section dito po sa baba ng videong ito. At syempre, base rin po sa mga maikling research na ginawa po natin, correct me if I'm wrong, ang tawag sa ganitong klase pala ng mga libingan ay maituturing ding columbarium. At ito pang napag-alaman natin mga S-Friend. Kung interment ng tawag sa karaniwang paglilibing ng mga yumao natin o yung mga katawan ng mga yumao nating mahal, ang paglilibing naman po sa mga cremated remains na nakalagay sa urn ay inurnment. At ganito po, exactly, yung sinusunod na proseso ng paglilibing sa Basco. Kung sakaling meron din pong mga ibang lugar, for sure, dito po sa Pilipinas at hindi lang siyempre sa ibang bansa, na sinusunod yung ganitong klaseng proseso ng paglilibing, maaari nyo rin po kaming i-update at maaari nyo pong i-comment yan kung saan, siyempre, dito po sa comment section natin sa episode na ito. Okay.
So sa banda rito naman mga S-friend, may mga open na grave. Hindi ko naaalamin kung bakit nagkaganito, pero ayan pa nga S-friend, no? Tabi-tabi po yung salamin nung ataol. Tabi-tabi po. I don't know kung bakit ganito. Tas hindi lang siya. Kasi ito may panibagong hukay dito. Ito rin, itong kabila. Diba? Hindi ko alam kung part ito ng syempre nung ginagawa nila, pero nakakatakot lang isipin na may mga open na grave katulad nito. Yung mga nicho. Na sana hindi ganun. At ito rin, katulad nito. Oh my goodness. Parang pantalon to nung namatay. As in parang dinig talaga. Dahil baka mahahagip nung gagawin nila dito, ganun. As in, yung nakaharang o yung nandito sa may gawin nito, maaaring ito itong mga to. Ala, bakit ganun? Ayan o. Tapos ito na yung lapida niya. Ayun pa yung isa. Ayun o. Yun. Dito naman sa gawin na ito. Mga S-friend. It's safe to say na ito, syempre, is passion niya to. So, parang ganito na lang ang ginawa nila. Nilagyan na lang ng parang baluster na bakod. Then, ang creepy lang kasi talaga nun. May mga bagong hukay. Ayun oh. Talagang tinibag yung buong nicho. And then, sa banda rito, ito rin. Oh my goodness. Hindi lang ito eh. Yung mga bandang likuran ng mga nicho nila. Oh my goodness. Nakakatakot naman. Ayun pa yung salamin ng... Oh my goodness. Patawarin sana yung mga gumawa nito kung ano man yung pinakapakay nila, pero grabe naman. Hindi ko alam kung ililipat na ba dyan or ano ba yung magiging plano nila, pero yung makakita ka kasi ng open na grave na katulad nito, parang hindi siya okay para sa akin, parang ganun eh. Okay, so katulad nung unang nakita natin doon mga S-friend, eto, meron ding parang baluster na pinakabakod nung kanyang lupa. At dito naman sa gawing ito, ayan yung urn nila. Doon naman sa bandang likod, ganun din. Ayan, iso-zoom na lang po natin. Ayan, kakaibang bakod naman yung ginawa nila doon. Ito, katulad nito sa banda rito. Sumalangit na. Ayun yung salamin ng kabaong. And then makikita nyo pa rin talaga, yun na. Yung kahoy ng ataol. Oh my goodness. Kawawa naman. Kasi doon sa case, kung halimbawa mang ililipat sila, hindi dapat ganito, di ba? And then, yun, the usual na nakikita natin dito, yung mga urn nandyan nakalagay, nasisilip natin, may salamin. Same din dito sa kabila. Ayan. Pero ang ginawa naman nila dito mga S-friend,
may mga old pictures, and then siguro mga collectibles niya to. And then sa banda rito, ayan yung mga usual na nakikita natin, tabi-tabi po yung mga naputol na mga krus na dekahoy. And then mabibilang mo lang sa daliri dito yung talagang ginawan ng mga sementadong pambubong, or masasabi na rin natin na, correct me if I'm wrong, parang musileo na rin at silungan na rin ng mga bibisita dito. Pero sa case nitong nakikita natin dito sa kabila, ayan, medyo hindi lang medyo, as in tuklap na talaga yung mga nakalagay dito sa kanyang lapida. Sumalangit na. Ang problema lang kasi sa mga ganitong klase mga S-friend, syempre base na rin sa mga experience na rin natin sa mga ganito, kapag malaki yung espasyo mo, katulad halimbawa dito sa mga sementeryo na ganito, kapag malaki ang espasyo mo, may tendency na, yun nga, paggagawa sila ng panibagong mga nicho, mga ganyan, ang mangyayari, dito sila maghahalo ng semento, or paminsan pagdating sa mga crowded na talaga na mga sementeryo katulad doon sa amin, halimbawa sa Zambales, ganyan. For sure, makaka-relate din yung ilang mga S-friend natin na ganito rin yung nangyayari. Lalo na kapag crowded na talaga ang sementeryo at may malaking ang espasyo na katulad nito, wala ka pang bakal, wala ka pang bakod talaga na katulad nitong nakikita ninyo. Ang tendency kapag nagkaroon ng mga, alam mo yung pagtatanggal ng mga weeds o kaya yung mga malalaking damo, yung nagcut sila, nagtabas, ang mangyayari, yun lang, minsan mga sepulturero talagang ganun, tinatambak nila sa kung saan yung may malaking space, tapos hahayaan na lang nila na yung kung sino man yung kamag-anak nung may espasyo na yun o yung lote na yun, sila yung mismong maglilinis, kaya medyo may pagkabastos lang yung dating ng ganun. Pero sa case dito sa nakikita natin dito sa Batanes mga S-friend, kahit walang mga grills, walang mga bakod katulad nung nakikita nyo dito sa kabila, okay lang, as in open kasi hindi ganon yung mga tao dito, hindi ganon yung naging orientation ng mga tao dito. This is from our tour guide na sinabi din niya sa amin na ganon, talagang iba yung disiplina nila pagdating dito, at sana yun din yung matutunan doon sa mainland kung tawagin nila. Tapos sa banda rito, ayan, may bumisita sa kanya and nilagyan pa siya ng gin. Pero sa case nga ng ito, makikita natin talaga mga S-friend, no? Dinaanan to ng, yun nga, yung heavy equipment. Tapos ayan ang nangyari, na nahukay sila dahil nadaanan nga. Sana nga, no, maayos nila agad ito yung ganitong klase mga S-friend na nangyari, dahil nakakaawa naman yung mga kamag-anak na naiwan. Okay, so ipahabol na rin natin mga S-friend. Tama yung sinasabi natin na may development, kasi ito, yun nga lang, punit-punit na. Ito yung magpapatotoo talaga dun sa sinabi natin na conclusion kanina. Pero ito nga, improvement of municipal cemetery. Pero hindi natin makita yung ibang detalye dahil ayan punit-punit na siya. Pero magkagayon man, may improvement, pero sana, di ba, hindi naman yung iniiwan na ganun. But anyway, sana nga maayos, makumpleto na nila tong proyekto na ito para syempre sa ikagaganda rin nitong, sa pakiwari ko, bagong sementeryo na nila ito. At
dahil hindi kasali sa itinerary natin mga S-Friend yung pagtungo sa mismong site, isi-segue na rin natin ang ilang kaalaman kaugnay sa itinuturing na heritage or cultural treasure ng Batanes. At ito ay walang iba kundi ang mga boat-shaped na libingan sa Nakamaya Burial Grounds. Ano nga ba ang dahilan sa mga hugis bangkang markers ng libingan na ito? Abangan na lang mga S-Friend sa susunod na video, kaya tumutok ka lamang sa ating exploration channel. All you have to do is to subscribe, pindutin ang notification bell para masundan mo ang mga next videos natin. Abangan mo rin ang end screen, maging ang cards upang ma-direct ka sa mga previous videos o maging sa ating full playlist. Ako po si Rico Loco, hanggang sa susunod na video.